of these I with my pride strive to earn the favor Christ has won. He alone needs my acceptance, all my works put aside. So I come empty hands, and I cling to Christ. Go astray in battle.
Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa ating gawain ng pagsamba ngayong umaga. Pero bago po yun, ilan po ng mga announcements. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating mga naging regular na. Sabi nga na new normal na gawain. Wednesday night ay meron po tayong time in the Word. Time po na ating mga kapatiran, we take time na tayo po ay maka-join. That's every 6 p.m. Wednesday. At mahalaga po yung ating pinag-aaralan no other gospel. Yun po ang ating pinag-aaralan, no other gospel. And sa mga nakaraang pagkakataon po ay nagkaroon ako ng oportunidad na makakausap ng ilang mga tao na nandun yung pagpapakilalang Kristiyano. Pero kapag tinanong mo sila, sinubukan mong siyasatin, ano ba ang kanilang paniniwalaan patungkol sa kaligtasan, nakakalungkot isipin ay they fall short sa simple na sinasabi na salita ng Diyos. Kapangyarihan doon sa ikaliligtas ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung diinilan natin sa mga pag-aaral na sinubulan natin last Friday. So let me invite you, Lord willing, to continue to study this coming Wednesday and Friday, no other gospel, mula po sa Galatians chapter 1. So tuwing Wednesday po yan, 6 p.m. and Friday, 6 p.m. And also, we have now our prayer meeting, which we call prayer room. So ginagamit natin yung Facebook room sa tuwing Friday, pagkatapos ng ating time in the Word. Sana po ay magkasama-sama po tayo. And bago po pala yun, nais ko maiyahan yung ating mga kapatiran to please move forward. Okupahan po natin yung mga bakante sapagkat meron pang minsang dumarating po sa atin pong mga kapatiran na medyo puti. So we can move forward. Yun po ay magiging maayos na bagay. Okay, and then pag-pray po natin patuloy. Huwag natin kalimutan ipanalangin ang pamilya po ni Sister Jingjing. Lalo po nilang kailangan ngayon ng panalangin, maging ng ating pong paggabay, lalo na ang mga bata. So, pag-pray natin patuloy sa Panginoon. And maging ating kapatid na si Brother Dave, pag-pray natin. Salamat sa Diyos. Na-miss natin ang ating kapatid si Brother Dave. Siya yung piling natin ngayon. At kasama si Sister Julie. At salamat sa Panginoon. At pag-pray natin yung Botox A. Tama ba, Brother Dave? Botox A. Yung procedure na gagawin sa kanya, dati hindi ganong naging ka-epektibo. Tama ko? Hindi naging effective sa kanya yung Botox A. Pero susubukan muli, Lord willing, maging epektibo at makatulong doon sa kanya hong karamdaman. So ilapit natin po yun sa Panginoon. And then, yung ating pong gawain nga paglinggo, hindi lang ho Sunday morning ang bukas ang ating church. Let me encourage. We find it na tayo ho ay available and we can make ourselves available. Sunday evening ay meron din po tayong gawain. Huwag natin pabayaan ang mga pagtitipon po na ito. So far, yan po ang ating mga announcements. Alam ko ho na 62 days na lang yata Pasko na. Tama ho ba? Pero hindi masyadong ramdam. Wala masyadong Christmas lights sa paligid. Nevertheless, ay ang pinagdiriwang talaga natin na inaalaala ay yung katotohanan na ang Panginoon ay nagsugo ng tagapagligtas. At yun ho ay hindi mawawala sa mga Kristiyano. So nawa ay tayo ho, wala man yung kagaya ng nakalista natin mga pagdiriwang o hindi man ganun katindi, lalo na nalimitahan dahil nga ng pandemya, ay tayo pa rin kita mga tunay na mananampalataya ni Jesus ay meron pa rin pagsasaya sa kabila ng ating kalagayan ngayon dahil dumating nga ang ating tagapagligtas. Well, ilan ho yun sa ating mga... by the way ho, last na, alala ko lang po ngayon, mag-pray din natin ang ating mga magulang. Lalo na ho, ang mga magulang na mga estudyanteng nagmo-modular, nag-aaral online at matindi. Pinukwento lang ko sa akin ng aking misis, hindi lang mga bata ang nai-stress. Sangayon mo sa kwento sa akin, sangayon mo sa balita, meron ng 3 bata ang nag-suicide because of stress doon sa dala ng modular. Again, ay huwag mangyari yun sa magulang. Pero alam mo natin, ito'y dagdag na pasanin, pero pag-pray natin patience and wisdom
At also, encourage din po natin na yes, bigyan ng atensyon yung edukasyon, pero huwag kalimutan din ang pagtuturo patungkol sa Panginoon. So ipanalangin natin po yun. Lalo na, sabi ng salita ng Diyos, pinasa natin kanina, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Let me encourage the parents who can come to God. Kung ikaw lumapit sa Diyos, Lord, ang hirap, hirap, at hindi yun baliwala sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Itaas natin sa Kanya ang mga bagay. Well, yun po ang ating mga announcements, ilang mga paalala. Meron bang mag-birthday? Meron ba nakakaalam na mag-birthday ngayong linggong ito? Birthday ka makailan, si Sister Tricia. Belated happy birthday, Sister Tricia. Meron pa ho ba? Mag-birthday si Brother Jojo. Kailan po? 29, October 29. Advance happy birthday kay Jojo. Ano ba kayo? 25. So sa Huwebes. Alam ko na kung saan kami kakain. Sa bahay. So, advance happy birthday kay Jojo. At sa mga kapatiran mo, nakatutok online, kung meron mag-birthday this week, please let me know para mapati po natin. Okay, so those are our announcements and reminders. Tapo po tayo sa ating pong pagsamba. Tayo po ay maghanda ng ating mga sarili. Itong ating tawag ng pagsamba, isang sandali ng katahimikan, matahimik na pananalangin, pagtawag sa Panginoon, paghingi ng tulong sa Diyos na tayo ay gabayan sa pagsamba at ganoon din pagsiliksik sa atin sa aaring mga kasalanan sa ating buhay upang tayo ay humarap sa Panginoon ng may kabanalan, may pagsisisi at may tunay na pagluwalhati sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po, Panginoon, ay nasa iyong harapan. Wala kaming maitatago sa iyo. Saliksikin mo kami, Panginoon. Ano mang dumi, namang kasalanan, o Panginoon, expose mo po. Nakita mo sa amin, O Diyos, at nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng labis at matinding pagkasuka sa kasalanan. Bigyan mo kami ng pagtitiri. Oo, bigyan mo kami ng galit sa kasalanan. Oo, lalo na sa kasalanan nasa aming mga buhay. At Panginoon, bigyan mo kami ng gutom. Bigyan mo kami ng uhaw sa kabanalan. O Panginoon, pagkaisahin mo ang aming mga puso ngayon na magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na nandoon ang pagnanasa sa iyo. O Panginoon, awatin mo kami sa mga makamundong bagay. Awatin mo kami sa mga bagay na inaalok ng sanlibutan ito na naglalayo sa amin sa iyo. Anawa, O Panginoon, lahat ng meron kami, lahat ng ginagawa namin ay maipailalim namin at maggamit namin para sa kaluwalhatian. Ama, patawad po sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Anawa, Panginoon, ngayong oras na ito ay tunay na maitaas namin sa iyo ang papuri na karapat-dapat sa iyong pangalan. Nawa tunay namin maiaalay ang aming mga sarili bilang haing buhay.
Nawa, Panginoon, na ito'y tunay na maging pagsamba, hindi isang bagay na nakasanayan lang. Hindi kami nasa loob lang ng simbahan, kundi tunay na sumasamba sa iyo. O Panginoon, mahabag ka po lalo na sa aming mga kapatiran na sa tahanan. Nandoon ang dagdag na istorbo, nandoon ang dagdag na agaw ng pansin. Tunay na namin maialay sa iyong katampatang pagsamba. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang maitaas. Sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob at oo, maging sa pangangaral. Ikaw po nawa ang maluwalhati. Sapagkat, Panginoon, ikaw lamang. Ikaw lamang ang karapat-dapat. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa pangalan na namatay, nilibing at muling nabuhay. At ngayon namamagitan para sa amin. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po tumayo, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung umawit. Awitin po natin iniligtas ng Panginoon. Sa
Magandang umaga mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, sa natin ang ating mga Biblia sa Book of Psalm, chapter 78. At mag-umpisa tayo sa verse 62 hanggang matapos po ng buong awit na ito. Book of Psalm, chapter 78. And then mag-umpisa tayo sa verse 62 hanggang matapos po ang buong awit. Okay, are you there? Psalm chapter 78. Umpisa tayo sa verse 62. Ready? Okay. He gave his people over also unto the sword, and was wroth with his inheritance. The fire consumed their young men, and their maidens were not given to marriage. Their priests fell by the sword, and their widows made no accusation. Then the Lord awake as one out of sleep, and like a mighty man that shouted by wisdom to quiet. And he smote his enemies in their parts. He put them to a perpetual reproach. Moreover, he refused the tabernacle of Joseph, and chose not the tribe of Ephraim, but chose the tribe of Judah, the mount of Zion, which he loved. And he built his sanctuary like high palaces, like the air, which he had established forever. He chose David also his servant, and took him from the sheepfold, from a following great young, he brought him to be Jacob his people, and Israel his inheritance. So he led them according to the integrity of his heart, and guided them by the skillfulness of his hands. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandali manalangin mga kapatid. Amin namang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, narito po ang iyong mga anak, Panginoon, na taos-pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya, Panginoon. At lubos, Panginoon, nagpapasalamat sa iyong kaputihan, O Diyos, sa iyong pagbibigay ng kalakasan, pagbibigay ng mga material, ng mga bagay, Panginoon, na mayroon kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay at hininga. Salamat, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na inyong ginawa, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, ang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. O Panginoon, napakabuting po, Panginoon, sapagkat ikaw ang gumawa ng paraan, Panginoon, upang kami, Panginoon, na magkaroon ng tiyak at tunay na kaligtasan. Alam ko, Panginoon, na wala kami magagawa, Panginoon, maliban na lamang dakilang Diyos na ikaw ang gumawa nito, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon at magkamot, Panginoon, ng kaligtasan. Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga plano, Panginoon. Salamat sa iyong mga pagpili, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat sa lahat, Panginoon. O Panginoon, sa umagang ito, samahan mo kami, Panginoon. At nilalapit namin ng aming pong mga sarili, Panginoon, na kami po ay makasalanan, Panginoon. Tulungan mo kami at patawarin mo, Diyos, sa aming pong mga nagawang pagkukulang at mga pagkakamali. Kung mga kasalanan nagawa, Panginoon, laban sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Patawad po, Panginoon. At nawa dakilang Diyos, patuloy mo kaming gabayan at ingatan sa aming pamumuhay sa gitna ng mundong narito, Panginoon, ng mga sakit, Panginoon, o pandemic, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat iningatan po kami, Panginoon. Iningatan po ang iyong mga anak, Panginoon, sa
kasalanan ito, Panginoon. At tunay na kilang Diyos na iyong kamayan at proteksyon, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Inikilala namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siya pong nagbigay sa amin ng mga proteksyon, Panginoon, na nakaiwas kami, Panginoon, sa mga karamdaman na itong maganap, Panginoon, sa buong mundo. O Panginoon, nararapat lamang na ikaw, Panginoon, ay pasalamatan namin, Lord Diyos. Purihin at sambahin, Panginoon, sapagkat sa iyong salita, Panginoon, papakayat ka po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat binuksan po ang aming mga puso upang kami ay makaunawa, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Dakilang Diyos, sa iyong pagbibigay ng isang gagawa o pastor, Panginoon, si Father Paul, sa lugar na ito, Panginoon, sa iglesia ito, Panginoon. Tunay na kilang Diyos na iyong pong lingkod, Panginoon, ay nagnanasa, Panginoon, na kami lahat, Panginoon, ay makaalam, Panginoon, sa iyong pong mga katotohanan. Tulungan po, Panginoon, ang iyong pong lingkod na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. At nawa, Panginoon, proteksyonan mo siya, Panginoon, sa anumang mga karamdaman. Panatin po, Panginoon, ang kanyang pong may bahay, kanyang asawa at anak, Panginoon, si Timothy. At nawala ka ng Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan. O Panginoon, bigyan mo po ng pagtiyataga, Panginoon, sa tuturo, Panginoon, sa iyo pong mga salita, Panginoon, ng ayaw pong pastor, Panginoon, si Brother Paul. Tulungan po siya, Panginoon, nawa naroon ng kanyang puso, Panginoon, upang ipahayag, Panginoon, ng katotohanan, Panginoon, sa amin, o sa labas man, Panginoon, tumatao, Panginoon, na iyo pang abutin, Panginoon, ng iyong pang-preview, upang sila, Panginoon, ay maligtas. O Panginoon, gawayan po ang aming pagsamba ngayon, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang puso, upang sa ganoon, Dakilang Diyos, kami, Panginoon, ay matutupad sa iyo pong mga salita, Panginoon. Patibayin mo po, Panginoon, na aming pong mga pananampalataya, Panginoon. Nagkagano po ito, Panginoon. Nawa, Dakilang Diyos, bigyan mo kami ng pagnanasa, Panginoon, na kami ay patuloy na makikinig ngayon pong salita. Pagpalain po kami, Panginoon, sa gagawin namin ngayon, Panginoon. Nawa, naman po ang mga gagawin namin ngayon, Panginoon, ay mauwi sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat na papurit at salamat. O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang oras ngayon. Kaya po kami, makamit na lang, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ulit tumawit. Awitin po natin, Jesus prayed with all. Child of weakness
titignan natin. Tayo dadako sa ating pong pagkakaloob at buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 9. Masihan po ng ating pagbibigayan, pagkakaloob ito po sa ating iglesia, 2 Corinthians chapter 9. Nabasahin po natin talatang 6 hanggang talatang 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to verse number 8. Kung yung nakita, sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po lumapit sa Diyos sa panalangin. O aming Amang Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo, sa habag mo, sa biyaya mo na sa amin nagligtas, sa pagmamahal mo na nagbigay ng iyong buntong na anak. Ngayon, Panginoon, kami dadako sa aming pagkakaloob. Maalala mo sa amin na ikaw ang unang nagbigay. Maalala mo sa amin na ikaw ang unang umabot. Maalala mo rin sa amin, Panginoon, ang lahat na meron kami ay galing sa iyo. At marapat lamang po na parangalan ka namin sa aming mga tinatangkin. Panginoon, ibigay man namin lahat, hindi ito malabis. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na may kagalakan. May kagalakang magluwalhati sa iyo. May kagalakan na sumamba sa iyo. May kagalakan magbigay ng papuri sa iyo. Oo, maging sa pamamagitan ng mga bagay na iyong pinagkaloob din naman sa amin. O Panginoon, tulungan mo kami na maging mabuting katiwala. Maging ng mga salapi na iyong pinagkakatiwala sa amin. Tulungan mo kaming mabuting katiwala sa mga bagay-bagay na ito. Kami man, Panginoon, ay humarap sa iyo. Kami, Panginoon, ay magbigay sulit kung paano namin ginamit ang iyong mga kaloob sa amin, ay ito'y patuloy na mauwi sa purihan ng pangalan mo. Ingatan mo kami, O Diyos, maging sa patuloy ng aming gawain. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo po yung magsing lahat at tayo po dito tumawit. Awitin po natin to God be the glory. For sin
Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, nalalaman ho ng karamihan na meron na lang hong 9 na araw. Hindi para lumabas ang vaccine, kundi 9 na araw bago bumoto ang karamihan ng mga Amerikano. 9 more days before the US presidential election. At dahil ito ay eleksyon sa Amerika, isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, sa larangan man ng militar o ng ekonomiya, kung ang karaniwang laman ng balita ay COVID-19, ngayon ito ay nahahati sa pagbabanggaan ng dalawang partido, si Donald J. Trump at si Joe Biden. Parehong tumatakbo sa pagiging presidente. At marami ang nakatutok dito. At marami ang nag-aabang kung ano ang mangyayari. Sapagkat kung sino ang malahalal na presidente, ito ay magkakaroon ng epekto sa maraming mga bagay. Magkakaroon ng epekto sa ekonomiya, magkakaroon ng epekto sa mga batas, magkakaroon ng epekto maging sa paano nila dinidil ang COVID-19, magkakaroon ng epekto sa maraming mga bagay. Kaya ho, nakatingin sila at naghihintay sa parating na eleksyon at kung ano ang magiging resulta. Well, mga kapatid, tayo ho bilang mga Kristiyano, meron tayong isang bagay na dapat hinihintay din naman. Isang bagay na tinitignan, isang pag-asa na meron tayo. At itong pag-asa na ating hinihintay, itong bagay na ating tinitignan na mangyayari, ay dapat magkaroon ng epekto sa atin, hindi kapag dumating na yon, kung hindi kahit ngayon habang tayo ay naghihintay. Maging sa paraan o maging sa kalagayan na kung dumaraan sa pag-uusig kagaya ng sinulatang mga Kristiyano ni Apostol Pedro, mga Kristiyanong dumaraan sa pag-uusig, kanyang tinuro ang mga Kristiyanong ito sa isang katotohanan na malapit na ang wakas. At pag sa Biblia sinabing malapit na ang wakas, hindi ito nagsasabing the end, tapos na, wala na mangyayari. Kundi tinutukoy nito ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At yun ho ang ating bibigyang pansin ngayong umaga sa sulat ni Apostol Pedro, sa unang sulat ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 4, and we'll read verses 7 to 11. 1 Peter chapter 4, verses 7 up to verse number 11. Magstayo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po ang sabi ng Panginoon. But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves. For charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. As every man hath received a gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, tulungan mo kami ngayon. O buksan mo ang aming mga mata. Sa mga aming mga mata upang aming makita ang iyong katotohanan.
at ang iyong katotohanan ng patuloy na magpapabanal sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumingin, umasa, hindi sa mga inaalok ng sanlibutan, kundi tumingin at umasa sa Kanya na nangako na Siya ay muling babalik upang kami ay kunin. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumingin sa aming Panginoong Hesukristo. At ito, Panginoon, ay magkaroon ng epekto sa aming pamumuhay sa mundong ito. Ingatan mo kami, O Diyos. Maluwalhati ka nawa. At lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Maaari po magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinaka-mensahe ngayong umaga. The truth of the imminent return of our Lord Jesus Christ must be a life-altering truth in the lives of the believers in this world. Ang katotohanan ng anumang sandali na muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay kailangang maging nagbabagong katotohanan sa buhay ng mga Kristiyanong namumuhay sa mundong ito. Again, mga kapatid, huwag nating alisin sa ating kaisipan na ang sinulatan ni Apostol Pedro ay mga Kristiyano na dumaraan sa matinding pag-uusig. At ini-encourage ni Apostol Pedro, sinasabihan ni Apostol Pedro at inuutusan sila kung paano nila haharapin ang mga napakadaming paghihirap dahil sa pananampalataya nila kay Kristo at sa pamumuhay ng may katapatan sa Diyos. Kanyang pinapaalalahanan at sinasabihan ng mga Kristiyano kagaya ng pag-aaral natin last Sunday na magkaroon ng kaisipan ni Kristo, na kanyang armasan ang kanyang sarili. Ang mga Kristiyano ay dapat ihanda ang ating mga sarili ng may kaisipan ni Kristo. Ano itong kaisipan na ito? Isang kaisipan ng pagpapanatili ng integridad, ng pamumuhay ng may katwiran sa gitna ng kahirapan. Isang kaisipan na kung saan nandoon ang pagtatapat sa Panginoon. Oo, sa gitna ng matinding hirap. At isang kaisipan din na nakatingin sa naghihintay na gantimpala. Oo, ang sabi ng aklat ng Hebrews, who for the joy that was set before him endured the cross, suffering shame. Nakatingin siya dun sa kagalakan, nakatingin siya sa gantimpala ng Panginoon. At tayo din naman mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng ganong kaisipan habang dumaraan sa kahirapan. Oo, sa pag-uusig sa pananampalataya. Pinag-aralan natin last Sunday, number 1, armed with the mind of Christ, believers are helped to mortify sin. Kung ang kaisipan ni Kristo na ito ay nasa atin, tayo ay natutulungan upang patayin ang mga kasalanang nakatahan sa atin. Ang sabi ni Pedro, for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Nandoon ang pagtatagumpay, nandoon ang pakikipaglaban sa kasalanan. At ang pagdurusa ay tumutulong sa atin. Oo, ang pagdurusa alang-alang sa pangalan ni Kristo at katwiran ay tumutulong sa atin upang maging mas matapang, upang maging mas matatag sa pakikipaglaban sa kasalanan. Pangalawa, armed with the mind of Christ, believers can endure persecution. Ang sabi ho ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 4, ang sabi ho dito sa verse number 4 and 5, wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Kanilang titignan ang iyong pamumuhay, nagbago, may pagkakaiba, ba't hindi ka na sumasama dun sa mga dating gawain, sa mga normal? Bakit meron ka ng new normal sa buhay mo bilang isang Kristiyano? And they will speak evil of you. Hindi nila ito babaliwalain, hindi lang ito basta palalagpasin,
Sila ay mag-aakusa, sila ay magsasabi ng mga masama laban sa iyo. And again, mga kapatid, huwag natin kalimutan ang konteksto ng sinusulatan ni Apostol Pedro. Nandoon ang pag-aakusa sa mga Kristiyano bilang rebelde. Hando ng pag-aakusa bilang sa mga, bakit sila inaakusahan bilang rebelde? Well, tinatawag nila si Jesus na hari. Well, kung tinatawag mo si Jesus na hari, hindi mo kinikilala ang emperor na hari. At kung hindi mo kinikilala ang emperor na hari, ikaw ay rebelde, dapat sa iyo ay patayin. Alam niyo ho, ang pagiging Kristiyano nung panahon ng mga apostol ay delikado sa buhay. Kahapon lamang ho ay may kukwentuhan akong isang manggagawa. Sabi niya, naranasan niyang mangaral sa Basilan, na kung saan naranasan nilang mangaral at magpalabas ng isang pinikulang Kristiyano na napapaligiran ng mga armadong Muslim. At ang sabi niya sa mga Muslim, napakahirap magtanong kung sino ang sumasampalataya kay Kristo. Bakit? Sapagkat sa oras at naas mo ang kamay, yung katabi mong kapatid mong Muslim, supposed to be, kaaway mo na. At hindi malayo na kinagabihan, hahantingin na nila ang ulo mo dahil tinalikuran mo ang Islam. May mga lugar na delikado ang pananampalataya kay Kristo. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, they will speak evil of you. At tayo bilang mga Kristiyano, ganun ang ginawa nila kay Kristo. They speak evil of Him. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay nagbata, nagtiis sa kabila ng mga bagay na ito. O tayo mga Kristiyano ay dapat maarmahan ng ganitong katotohanan o ganitong kaisipan din naman. Ano man ang sabihin nila, datmaan man tayo sa pag-uusig, tayo ay manatiling nagtatapat at namumuhay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pangatlo and lastly, pinag-aralan natin last Sunday, armed with the mind of Christ, believers can face martyrdom. At ito lamang ang tanging paraan para kapag ang isang tao ay tinanong, pumili ka, si Kristo o gugulong ang ulo mo. Paano pipiliin si Kristo? O kailangan niya kapareho ni Jesus? Balikan nga natin yung sinabi ho nating, kinote nating talata kanina sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Sabi sa verse number 2, Hebrews chapter 12 verse 2, at ito ang kaisipan ni Jesus nung siya'y dumaraan sa pagdurusa, sa pagpasan at pagkapako sa krus. Ang sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who, for the joy that was set before Him, what? Endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. He looked at the joy that was set before Him. Na alam niya, na pag tinupad niya ang kalooban ng Ama, siya'y pararangalan ng Ama, nakatingin siya doon. At ang mga Kristiyano ay ganoon din naman, napagulungin man nila ang ulo ng mananampalataya sa lupang ito, totoo. Totoo, ang sabi ng salita ng Diyos, to be absent from the body is to be present with the Lord, which is far, far, far better. O nawa, ang katotohanan ito ay talagang magpakita kung paano maraming mga Kristiyano ay masyado nang at home sa sanlibutan, masyado na aliw sa buhay na ito, at hindi nakatingin sa mga bagay sa itaas na may naghihintay sa atin. Armed with the mind of Christ, believers can face even martyrdom. Salamat sa Panginoon na sa ating lugar, sa ating bansa, meron tayong kalayaan ng pagsamba. Protektado ng ating batas at tinatawag nating religious freedom. Pero kung dumating man ang pag-uusig, nawa masumpungan tayo ng Diyos na nagtatapat sa Kanya. So tinuro ni Apostol Pedro ang mga Kristiyano, tumingin kayo kay Jesus. Nung siya ay nagdurusa, siya ay hindi gumawa ng masama. Nung siya ay nagdurusa, siya ay nagtiwala sa Ama.
Nung siya ay nagdurusa, siya ay nakatingin sa naghihintay na kagalakan sa gagawin ng Amang pagtataas sa Kanya. Pero hindi lamang ho yun. Hindi lamang tinuro ni Apostol Pedro ang mga Kristiyano sa Jesus na nagdusa, kundi kaya naman ngayong dinala ang kanilang mga kaisipan upang ang mga Kristiyanong dumaraan sa pagdurusa ay tumingin din naman sa itaas at naghihintay sa Jesus na muling babalik. At dahil sa katotohanan na si Jesus ay muling babalik, ang buhay ng mga Kristiyano, ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay sa liwanag ng katiyakan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tatlong bagay ang atin hong titingnan sa mga talatang ito, and Lord willing, sa oras na meron ho tayo, higit sa malamang yung isa lamang ho ang ating mabibigyang pansin ngayong umaga. Una ho, the truth of the imminent return of Christ. And I'm using that word imminent. Ito ho, hindi ito liniment, hindi ito yung pinapahid na umiinit. Liniment ho yun. Imminent, ang ibig sabihin ay anumang oras pwedeng mangyari. Anytime. Pwede ngayon. Pwede mamaya. Pwede bukas. Pwedeng 10 years from now. Imminent. Ang katotohanan ng anumang oras na pagbalik o maaaring bumalik ang ating Panginoong Jesus, number one, must drive us to be more watchful to our personal sanctification. Ang katotohanan na anumang oras ay maaaring bumalik si Jesus ay kailangang magtulak sa atin na maging mapagbantay o mas lalong maging mapagbantay sa ating mga personal na kabanalan. Pangalawa, the truth of the imminent return of Christ must push us to a more fervent love towards one another. Ang katotohanan na anumang oras ay maaaring bumalik si Jesus ay kailangan magtulak sa atin sa mas mainit na pagmamahal sa isa't isa. And then pangatlo, the truth of the imminent return of Christ must urge us to be more or to a more serious ministry using our God-given gifts. Ang katotohanan na muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay kailangan magtulak sa atin sa mas seryosong paglilingkod gamit ang mga kaloob ng Diyos sa atin. So una ho, tingnan natin ang verse number 7. Ang katotohanan or the truth of the imminent return of Christ must drive us to be more watchful with our personal sanctification. Ang sabi ho ni Apostol Pedro sa verse 7, but the end of all things is at hand. At dito natin kinuha ho yung katotohanan nung tinasabi natin the imminent return of Christ. Ang sabi niya, the end of all things. So muli, narito ho ang sulat ni Pedro sa mga Kristiyano na dumaraan sa matinding pag-uusig. At ang mga Kristiyanong ito ay maaaring humarap sa kamatayan alang-alang sa pananampalataya nila kay Kristo. At saan nila huhugutin ang pag-asa? Paano sila magpapatuloy sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa pagsamba sa Panginoon kahit may banta sa kanilang mga buhay? Ano ang magpapako sa kanila para hindi sila makilos? Ano ang magbibigay lakas para hindi sila matinag? Ibinigay o itinuro ni Apostol Pedro ang paningin ng mga Kristiyano, malapit na ang wakas. Malapit na ang wakas. Wala alam ho natin na ito ho ay pinintahan na ng Hollywood, ng ibang pinta, na kung saan madalas ipinoportray ang mga nagsasabing malapit na ang wakas, na tila baga nasisiraan ng bait. Ito ay madalas mga taong matanda, mahahaba ang buhok, nakakulay puti, at sila'y may placard sa kanilang mga harapan, malapit na ang wakas. At ang tinutukoy nila kadalasan ay ang pagkagunaw ng mundo, ang paghinto, ang pagkawasak ng lahat ng mga bagay.
And yes, darating ang panahon na yun, ang sabi ng salita ng Diyos, and all things will melt in fervent heat, sa matinding init, matutunaw ang lahat ng bagay. At gagawin ng Diyos pagkatapos na ng bagong langit at bagong lupa. Pero hindi ito ang kawakasan na tinutukoy ni Apostol Pedro. All over the Bible, particularly in the New Testament, kapag binibigyang diin ang wakas, kadalasan ng kanilang binibigyang pansin ay ang pagbabalik ni Jesus. By the way, itong end na ito, ang binibigyan, ang pinakapunto ng word na end or wakas ay completion, culmination, pagkakumpleto. Dito magkukulminate, ito yung kahuli-hulihan, this is the realization. Ito na yung finalization. And this pertains to the coming of our Lord Jesus Christ. Na kung saan matatamo ng Kristiyano, yes, we are truly saved, but sa ating kaligtasan, ito is a continuum. Yes, naligtas tayo nang tayo sumampalataya, pero naghihintay pa rin tayo kalakip kasama ng ating kaligtasan ang muling pagbalik ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay Kanyang kunin. And that is the culmination. At dadalhin niya tayo sa langit kung saan tayo ay merong bagong katawan, sabi ng salita ng Panginoon. Nangako siya. Nangako ang ating Panginoong Jesus na siya'y muling babalik. At nawa tayo'y mapaalahanan. Yes, maaaring pamilyar, pero magandang muling mapanariwa ang mga katotohanan ito. Puntahan lang natin sandali sa John chapter 14. John chapter 14. And I find this very fitting sa kalagayan ho natin ngayon. Yes, maaaring ibang kabagabagan ang tinakalagyan ng mga apostol nung kausap sila ni Jesus. Pero nevertheless, the same effect ang maaaring ibigay ng katotohanan ng pangako ni Jesus na siya'y muling babalik. Sa panahon ho natin ngayon, nababagabag ang maraming mga tao, hindi alam kung ano mangyayari sa edukasyon ng mga bata, hindi alam kung anong mangyayari sa ekonomiya, hindi alam kung anong magiging effectivity ng magiging vaccine. Ito ba ay taong-taong ituturo? Ang COVID-19 ba ay mawawala pa o ito'y habang buhay na? Ang daming nagiging kabagabagan. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. At itong mga sinulatan ni Apostol Pedro ay mga Kristiyanong nababagabag sapagkat sila ay nasa ilalim ng pag-uusig dahil sa pananampalataya. Let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again. Babalik ho si Jesus. O mga kapatid, maliwanag ang salita ng Diyos. Isang araw, ang mga nagpako sa Kanya ay makikitang yung kanilang pinako ay babalik, hindi isang hain kung hindi isang hari. Hindi isang mapagkumbabang alipin, kung hindi isang haring mananakop ang babalik. I will come again. Babalik si Jesus. Siyang naparito para mamatay para sa ating mga kasalanan, ilibing at muling nabuhay pagkatapos ng 40 araw, umakyat sa langit, nasa kanan ng Ama, isang araw babalik siya. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Alam ho natin ang salita ng Panginoon na ating binasa at nagpaalala sa atin na meron tayong pag-asa. Nung namatay si Sister Jinjin Wednesday, 2 weeks ago, binasa natin ng 1 Thessalonians chapter 4. Balikan lang po natin. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 14. For if we believe that Jesus died and rose again,
Even so, them which sleep in Jesus will with God bring with Him. Let me ask first a question. Ang sabi sa verse 14, if we believe that Jesus died and rose again, do you believe? I'm not asking kung yung kinalakihan mo lang na siya'y namatay at muling nabuhay, naniniwala ko, but do you really believe the gospel? Nanampalataya ka na ba na siya'y namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay? At ito lamang ang iyong pag-asa na ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. O hanggang ngayon, ikaw pa rin ay kumakapit, mabait naman ako, nagsisimba naman ako, hindi naman ako masama, ako'y papasok sa langit. No! Ang tanging pag-asa natin na siya na namatay at muling nabuhay. For if we believe that Jesus died and rose again, sabi niya sa verse 15, for this we say unto you, and sino yung you? Those who believe the gospel by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, and we, sino yung we? We that believe that He died and rose again. Ito ay para lamang sa mga tunay na mananampalataya ni Jesus. And I hope, listen, I hope lahat dito ay tunay. Hindi ka nakiki-church lang, hindi ka nakiki-amen lang, hindi ka nakiki-Bible lang. Hindi ka sumusunod lang sa nanay at tatay mo, and praise God kung sumusunod ka sa nanay at tatay mo. But I hope tunay kang sumasampalataya ngayon kay Kristo. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Kukunin! Babalik siya at kukunin niya. Siyempre, hindi siya kukuha nung hindi kanya. Hindi siya kukuha nung hindi kanya. Ang kukunin niya ay yung mga tunay na mananampalataya niya. At maniwala ho kayo, merong makukuha at merong maiiwan. Pero narito ang pangako, siya ay babalik at tayo ay kukunin niya to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Anong sabi ni Pablo? Wherefore, comfort one another with this word. The truth of Christ's return is a great comfort to the troubled believer. Ang katotohanan ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus ay isang matinding kaaliwan para sa Kristiyano na nahando ng kabagabagan. Ano man ang kalagayan, ikaw man ay nababagabag sa kalagayan ng mundo ngayon, o maaaring nababagabag sa pag-uusig dahil sa pananampalataya, o nababagabag ka dahil sa tindi ng kalungkutan na merong kapatiran o mahal sa buhay na nauna na. Comfort one another with these words. The end is near. The end of all things is at hand. Yung sinabi ni Pedro na malapit na, is at hand. It's almost in your hand. Yun ang sinasabi. Andyan na. Dito malayo. Ito ay malapit. At sa ilalim ng matinding pag-uusig, sa ilalim ng mga kahirapan ng mga mananampalataya, ay itinuturo sa dakila at malulhating pag-asa na ito na si Jesus ay muling babalik. Ang mga Kristiyanong pinapatay dahil sa pananampalataya nung panahon nila Pedro, hindi sila nakatingin sa pagpapalit ng emperor, hindi sila nakatingin sa pagpapalit ng batas. Nakatingin sila at tinuturo ang mga Kristiyano kay Kristo. At ganun din tayo. Ang dakilang pag-asa, hindi ko sinasabing hindi tayo makibahagi sa eleksyon. Next year, tayo naman.
Hindi ko sinasabing huwag balang-balahin o huwag ipagwalang bahala natin ito. Pero ang pinupunto, ang pag-asa natin, ang hinihintay natin ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga ho, ilang araw na lang mula ngayon, magkakaroon na ng bagong presidente, ang maghahalal ng bagong presidente, ang mga Amerikano. At marami ito ang tinitignan nilang pag-asa. O mga kapatid, hindi ho naiiba yan minsan dito sa Pilipinas. Alam niyo ho, mayroong mga grupo ng Kristiyano, there are some Baptist churches na tila baga ang kanilang tingin, ang pag-asa ay nasa Malacanang. Kailangan natin ng Baptist president. No. Ang hinihintay natin ay yung pagbabalik. Mga kapatid, hindi natin sinasabing kung ang magiging presidente ay Kristiyano o kung ang presidente ay magiging Kristiyano. Ang sabi ng Proverbs, kapag matuwid ang nangunguna, nagdidiwang ang mga tao. Maganda kung matuwid. Maganda kung may katwiran at may takot sa Diyos ang nasa Malacanang. Pero hindi yun ang pag-asa ng mga mananampalataya ni Jesus. Ang inihintay natin ay siya na babalik muli. Siya na nangako na tayo ay kanyang kukunin. Ang sabi ni Pedro, the end of all things is at hand. Now, hindi sinasabi ni Pedro na isang linggo na lang, hindi sinasabi ni Pedro na isang buwan na lang, hindi sinasabi ni Pedro na isang taon na lang, pero sinasabi ni Pedro, malapit na. Actually, walang nakakaalam kung kailan. Ito hong, I believe, 2014. Apakadami hong mga tao ang tila baga na bagabag sapagkat merong mga nagmamagaling na sinasabing, May, darating na si Jesus. Mga kapatid, sa oras na meron nagsabing, ganitong panahon darating si Jesus, yun ay hudyat na huwag kayong maniwala sa Kanya. Sapagkat ang Biblia mismo ang nagsabi, buksan mo natin sa Matthew 24. Matthew 24, verse number 42. Matthew 24, verse number 36. Matthew 24, verse 36. Ang sabi, but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Meron daw ba taong nakakaalam kung kailan muli babalik ang ating Panginoong Jesus? Wala. Pero ito lang ang alam ko, siya'y babalik muli. At ang makikita ho natin sa Biblia, mga kapatid, walang nakakaalam kung kailan, pero siguradong babalik siya muli. At kahit anong oras, pwede itong mangyari. Therefore, ito ay laging malapit. Dahil kahit anong oras, pwede itong mangyari. Busan lang natin sa Matthew 24 ulit, verse number 44. Ano ngayon ang dapat gawin ng Kristiyano? Kung hindi natin alam kung kailan, ano ang dapat gawin ng mananampalataya? Verse 44, therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Maghanda! Maging handa kayo sapagkat sa oras na hindi mo inaasahan, darating si Jesus. At pag inabutan kanyang hindi handa, nakakatakot ang kalagayan. So narito ho ang katotohanan, ang bawat henerasyon ng Kristiyano, ang bawat henerasyon ng mananampalataya ay kailangan magkaroon ng kaisipan na kahit anong oras pwedeng dumating si Kristo. Hindi kaisipan ng Kristiyano na matagal pa. No, ang makikita natin sa Biblia, ang lagi sinasabi, malapit na, malapit na, malapit na, darating siya. At hindi yun matagal.
malapit na. At sabi nga ng isang mangangaral, isang bagay ang sigurado, mas malapit yun ngayon kaysa kahapon. At pwede yung mamaya na. Darating muli ang ating Panginoong Hesukristo. But the end of all things is at hand. Buksan lang natin sandali sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Ang bawat henerasyon ng Kristiyano, oo, maging ang mga apostol mismo, sila mismo, naniniwala sila nung kapanahon nila, babalik na muli ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang sabi ni Kristo, walang nakakaalam. Nakakawa ba? Para ho bang ganito? Sino dito ang naglalak ng pintuan nila tuwing gabi? Pintuan ng bahay, nilalak niya tuwing gabi? Okay? Bakit? Ha? Bakit niya nilalak? Alam niyo ba na darating ang magnanakaw? Ay, Brother Paul, hintayin ko pa ba? Lagi mong nilalak. Kasi ang assumption ay merong tsansa na anumang araw, anumang oras, pwedeng dumating ang magnanakaw. O alam niyo kung saan kinumpara ng Biblia ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Ito ay parang isang magnanakaw. At maniwala ho kayo, hindi mo na siya magte-text, mamayang gabi, darating ako. Ay di tinawag mo na ang PNP. O mga kapatid, hindi natin alam ano ang tamang attitude. Ang tamang attitude ay malapit na. Malapit na. Malapit na. Ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Verse 5, let your moderation be made known unto all men. And anong sabi niya? The Lord is at hand. Sabi niya, malapit na. Ang sabi ni Pedro, the end of all things is at hand. Sabi ni Pablo, the Lord is at hand. Sabi ni James, James chapter 5, verse 7. James chapter 5, verse 7. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. Be ye also patient, establish your heart, for the coming of the Lord draweth nigh. Maging mapagpasensya, maging mapaghantay, maging ikaw ay umaasa sapagkat ang pagdating ng Diyos ay palapit at palapit at palapit at palapit at palapit na. So sinasabi ni Pedro malapit na, sinasabi ni Pablo malapit na, sinasabi ni Santiago malapit na. Ang mga unang bawat henerasyon ng Kristiyano, ang kaisipan sangayon sa Biblia ay marapat. Malapit na. Malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Anong punto? Believers must live with an attitude of watchfulness for the imminent return of Christ. Ang mga mananampalataya ay kailangang mamuhay ng may ugali na nakatingin at naghihintay at ang ugali ay malapit nang dumating si Jesus. Isa sigurong magandang gawin ng bawat Kristiyano, hindi lamang pagkagising sa umaga ay magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng panibagong buhay, pero isa sigurong magandang gawin pagkagising sa umaga, ang sabihin mo, maaaring ngayon na. Maaaring ngayong araw na to, makita ko na ang aking tagapagligtas. Maaaring ngayong araw na to, bumalik na siya. Dahil kahit anong oras, pwede siyang dumating. At sa liwanag ng katotohanan ito na anumang oras pwedeng dumating si Kristo, sa liwanag ng katotohanan na ito, bawat araw na umuusad ay araw ng paglapit pa ng pagbabalik ni Jesus.
sinabihan ni Pedro ang mga mananampalataya na kanyang sinusulatan na mas lalo pa dapat magsumipag sa kanilang personal na kabanalan. Balikan natin sa 1 Peter. 1 Peter chapter 4, verse 7. Sabi niya, "But the end of all things is at hand. Be ye therefore." And that word, therefore, is a conclusive word because the end of all things is at hand. Ano dapat ang gawin ng Kristiyano? Alam niyo ho, ang kaisipan ng mundo ay malapit na ang wakas. Gawin mo na ang gusto mo. Malapit na ang wakas. I-enjoy mo na ang buhay. Pero sa Kristiyano, malapit nang dumating si Jesus. Ang sabi ng salita ng Diyos, "Be ye therefore sober." That word sober, ang ibig sabihin ho nito ay in opposition, in contrast with being drunk or lasing. Kumbaga nasa tino, nasa tamang kaisipan. Alam natin, kapag ang isang tao ay lango sa alak, lasing, DUI, driving under influence, nandoon na pag-ewang-gewang sa kalsada, walang kontrol, maging sa paglalakad, maging sa kanyang ugali, sa kanyang mga gagawin, ay nawawalan ng kontrol. And the opposite of that ay yung sinasabi ni Pedro, "Be ye sober." Nasa katinuan ng pag-iisip. Ang punto nito at ang bigat nito ay nahandoon sa pagkikaroon ng control. Have, sa madaling salita, have self-control. Mga kapatid, dahil malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, mas lalo tayong hindi gawin lang basta ang gusto, sundin ang nasa ng laman o ng puso, kundi lalo dapat tayong magkaroon ng self-control. Dapat tayo lalo magkaroon ng pagbabantay sa ating sarili, pagbabantay sa ating paraan ng pamumuhay. Ang mga mananampalataya ay dapat tumingin sa pag-asa ng muling pagbalik ng ating Panginoong Kristo at hindi malango o malasing sa mga kaaliwan at mga bagay-bagay na inaalok ng sanlibutan. Kailangan maging maingat ang mga mananampalataya na hindi sila dagli ang maagaw o maagaw ang kanilang pansin ng mga ino-offer ng sanlibutang ito at maaaring hindi bad things. Hindi lahat ng nakakadistract ay masama. Maaaring isang lehitimong hanap buhay. Maaaring karir. Maaaring pag-aaral. Maaaring edukasyon, maaaring pera, maaaring entertainment. Alam niyo ang sabi ng isang manunulat patungkol sa mga Amerikano, "We will entertain ourselves to death." Haling na haling ang milyong-milyong mga Amerikano sa entertainment. Gumagastos ng milyon-milyon, ma-entertain lang, babayad ng dolyar-dolyar, mapatawa lang sila. Sabi ho ni Pablo kay Timothy, "At the latter days, perilous times shall come, lovers of pleasure more than lovers of God." And Christians should have self-control. Mangilang ulit ginamit ang larawan ng isang alipin sa Biblia na kung saan ang kanyang Panginoon, yung kanyang master, ay umalis. Anong kailangan gawin ng alipin kapag yung kanyang amo ay umalis? Kailangan ba magtamad-tamad? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang alipin na pagbalik ng kanyang Panginoon ay masumpungang nagtatapat. Sapagkat kung hindi tayo magkakaroon ng self-control, tayo ay aanudin o susunod sa pita ng laman, masusumpungan tayo ng Panginoon na nasa kadelikadong kalagayan o maaaring wala sa pagtatapat sa Kanya. These things that seems to take control of our lives even leads us to sin, which we must exercise self-control. Muli ho, paalala lang natin na ang mga sinusulatan ho ni Pedro dito ay mga Kristiyano na nasa ilalim ng matinding pag-uusig.
At ang matinding pag-uusig na ito, maaaring ito ang magdikta sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ang sinasabi ni Pedro, mga kapatid, hindi yung pag-uusig ang dapat maghulma ng inyong buhay, kung hindi ang katotohanan ng inyong pag-asa na muling babalik si Jesus. Ito dapat ang magbigay sa atin ng direksyon. Ito dapat ang magbigay ng kontrol sa ating buhay. Sila dapat at tayo dapat bilang mga Kristiyano ay tumingin sa realidad na muling babalik ang ating Panginoong Hesukristo. At habang tayo ay nakatingin sa langit at naghihintay sa pagbabalik ni Jesus, hindi ibig sabihin nakatungala lang tayo at wala na tayong gagawin, kung hindi itong ating paghihintay ang magbibigay ng direksyon sa ating pamumuhay. Ito ay lalong magtutulak sa atin na magkaroon ng disiplina bilang mga mananampalataya. Dahil anumang oras, pwedeng bumalik muli ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, noong ikalawang digmaang pandaigdig, kilalang kilala ang isang general na nangako sa mga Pilipino. Alam mo natin lahat siguro yun. Sinabi ni General Douglas MacArthur, I shall return. At anong naging epekto nito sa mga sundalo? Mas naging masigasig, mas naging mapagtiyaga, mas naging matapang. Meron silang hinihintay na muling babalik. O mga mananampalataya, merong muling babalik. Nangako ang ating Panginoon. Kaya habang tayo ay nasa buhay na ito, nakikipaglaban sa tukso, nakikipaglaban sa pita ng laman, nakikipaglaban sa hatak ng sanlibutan, be sober. Tayo ay magkaroon ng self-control. And not just only self-control, discipline sa ating buhay Kristiyano. Ang sabi pa ni Pedro, and watch unto prayer. Yung watch ho dyan ay hindi manood, hindi maging mapagbantay. Maging mapagbantay sa pananalangin. Bantayan natin ang ating pananalangin. Bantayan natin ang ating buhay panalangin. Kagaya ng sinabi ng isang mangangaral, ang pagdurusa ay megaphone. Ay megaphone. Ang ginagamit na pag may announcement sa barangay, para marinig kahit kung nando sa looban, may megaphone silang ginagamit. Alam niyo daw, sabi ng theologian, suffering is God's megaphone to get our attention. Pag nagdurusa, yun ay madalas nagdadala sa atin palapit sa Panginoon. Pero alam niyo, isa pang bagay na pwede nating sabihin, some are more thought to be in prayer by one suffering than 100 sermons. Maaaring turuan, ang isang Kristiyano ay maaaring turuan ng pagdurusa, maaari siyang turuan ng mas matapat na pananalangin ng isang pagdurusa kaysa isang daang mga pangangaral tungkol sa pananalangin. At narito ang mga Kristiyanong dumaraan sa pag-uusig. Ang sabi ni Pedro sa kanila, malapit nang dumating si Jesus. Huwag kayong magpabaya, exercise self-control, at maging mapagbantay sa pananalangin. Ang mga mananampalatayang nasa ilalim ng matinding pagdurusa, kalakip ng kanilang tiwala at pag-asa sa muling pagbabalik ni Jesus, ay kailangan mas lalong ibigay ang kanilang sarili sa pananalangin. Na sila ay masumpungan na nagtatapat, pananalangin na sila ay masumpungan naglilingkod, pananalangin na sila ay masumpungan nagsusumikap sa kabanalan. Ang mga Kristiyano na naghihintay sa pagbabalik ni Jesus ay kailangan mas maging masipag sa pananalangin para din naman sa iba. Buksan lang natin sandali sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Malapit na ho tayong matapos. Ephesians chapter 6. At pagkatapos sa isayin ni Apostol Pablo, ang Kristiyano ay kailangan magbihis ng buong baluti dahil tayo ay nakikipaglaban ng isang espiritual na labanan. Habang tayo nakabihis ng baluting ito, ano daw dapat ang ating ginagawa? Verse 18, praying always.
while you're wearing the blessed breastplate of righteousness, the sandals of the gospel, the helmet of salvation, while you wear the whole armor of God, we must be praying always. Nandoon ang laging pananalangin, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance. Nandoon ang pagbabantay, ng pagpapatuloy sa pananalangin. O mga kapatid, kung merong mahirap na trabaho sa buhay na ito, isang napakahirap na trabaho ng Kristiyano ay ang pananalangin. Dahil kahit nakakulong ka sa iyong kwarto at nakapikit, nanalangin ka ng buong sikap, doon naman napakasipag ang maraming mga distraction na dumarating sa iyong kaisipan. Nasa nagpe-pray ka, gusto mo mag-pray, biglang chut-chut, chut-chut. Kahit nakabibrate, nasaan na ang iyong isip? Nananalangin ka, biglang nagpatugtog ang kapitbahay. Nananalangin ka, biglang mo naalala ang iyong ulam na niluluto. Nananalangin ka, marami pang tambak na labahin. Nananalangin ka, maraming umaagaw ng ating pansin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, be watchful unto prayer. Na tayo mga Kristiyano yung maging mapagbantay at masipag sa ating buhay pananalangin sa katotohanan ng ating Panginoong Hesus ay muling babalik. Bago siya bumalik, alam niyo ang gawain ngayon ni Jesus? Bakit tayo kailangan maging masipag sa pananalangin? Siya ang namamagitan sa atin sa Ama. Anong sabi ni Pablo? Praying always with all prayer and supplication in spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Hindi lamang pananalangin para sa ating sarili. Hindi lamang pananalangin para sa ating sariling paglago sa pananampalataya, sa pag-iingat ng Panginoon sa atin, but also praying for all saints. Pananalangin para sa kanilang paglago, pananalangin para sa kanilang pagpapatuloy, pananalangin para sa kanilang pananampalataya, pagpapabanal ng kanilang mga buhay. Let us be in prayer. Yes, pinapanalangin natin ang ating mga kapatid ang may mga problema. Pinapanalangin natin ang ating mga kapatid ang may mga karamdaman. Pero higit sa kanilang pisikal na pangangailangan, pisikal na karamdaman, let us be praying for their spiritual. Paglago, pagtatapat, paglilingkod. Hindi lang ho yun. Ang sabi ni Pablo sa verse number 19, and pray for me. Pananalangin para sa mga lingkod ng Panginoon na pangunahin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pananalangin para ang ebanghelyo ay makarating sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga tao, marating ang mga taong hinirang ng Panginoon sa ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Let us be in prayer. So let us be intercessory in our prayer, praying for all the saints. Let us be missional. Sabi nga, panibagong sa missional, praying for the gospel to advance. Watching thereunto prayer. Praying for all men. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 2:1, I exhort therefore that ye, that first of all, supplication and prayers, intercession and giving thanks be made for all men. Maging sa mga nandoon sa kinauukulan o nasa posisyon. Fervent and persistent praying ay hindi lamang ang mainit, tuloy-tuloy, matinding pananalangin ay hindi lamang trabaho ng pastor, kung hindi inaasahan at inuutos sa lahat ng mananampalataya sa liwanag ng katotohanan na muling babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan na muli siyang babalik ay dapat mas lalong magtulak sa atin ng mas madalas na pagluhod sa Diyos sa pananalangin. The truth of Christ's imminent return ay kailangan magtulak sa atin sa mas masipag na paggawa ng kabanalan. Pamumuhay ng kabanalan. Well, not just discipline sa ating Christian life, not just prayer sa ating Christian life. Tatalon tayo sa ibang talata at gusto ko lang bigyan ng pansin ho ito.
Kailangan bigyan din tayo ng sipag nito sa pagtitipon-tipon bilang mga Kristiyano. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. At sinadya ko hong iduktong ho ito ngayong umaga sapagkat ako ho'y nangangamba na malamang meron hong mga mananampalataya ay tila baga ngayon nasanay na. Itapos ng 7 buwan na walang pagtitipon-tipon, mukhang nakangawitan na. Ang paalala ng salita ng Diyos ay ito, Hebrews chapter 10 verse number 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Ating bigyang atensyon ng bawat isa na ating ipagtulakan sa pagmamahal at paggawa ng mabuti. Ano isa sa mga dapat nating ipagtulakang gawin? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Naging ugali na ng iba. Baliwala ang pagtitipon. What should we do? But exhorting one another. Pinapaalalahanan, tinutulak ang bawat isa na huwag pabayaan. Bakit? Bakit? Ang sabi ng writer ng Hebrews, and so much the more as you see the day approaching. Parating na ang araw, palapit ang araw. Kailangan natin mas lalong magsumikap sa gawain ng kabanalan, sa ating personal na pagdidisiplina sa ating sarili, personal na disiplina sa Biblia, personal na disiplina sa pananalangin. And let me just add for us to be reminded, sa ating sama-samang pagtitipon bilang mga Kristiyano. Alam niyo sa ating pagtitipon, pinapahayag natin, ba't tayo nagtitipon sa araw ng linggo? Dahil ating inaalaala ang muling pagkabuhay ni Kristo. Alam niyo, pagtitipon na ito, isa sa ginagawa natin, pinapakilala natin yung ating sarili. Ako'y mananampalataya niya na nabuhay muli. Ako ay mananampalataya ni Jesus na buhay muli ng unang araw ng linggo. At kung pinapabayaan mo ito, anong pinapakita mo? As we see the day approaching, the truth of the imminent return of Christ must push us to a more vigorous life of holiness. Ang katotohanan ng muling pagbabalik ni Jesus kahit anong oras ay dapat magtulak sa atin sa mas masigasig at mas masigla na buhay ng kabanalan. Pagkakaroon ng pagtitimpi sa sarili, pagbibigay panahon ng mas matindi sa pananalangin, at huwag pagpapabaya sa pagtitipon natin. Nawa mga kapatid, ito man ay panahon ng pandemya o naman ang dumating, new normal man o bumalik sa normal, may vaccine man o wala, anumang kabagabagan na ating kinalalagyan, iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok, o nawa ang salita ni Jesus ay magpaulit-ulit sa ating kaisipan at maging kumpiyansa at comfort ng ating mga kaisipan at puso. Let your heart be not troubled. You believe in God, believe also in me. Huwag magalumihan na ng iyong mga puso. Nampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Babalik siyang muli. At tayo ay mabuhay sa mundong ito sa liwanag ng katotohanan na anumang oras maaaring dumating ang ating Panginoong Kristo. Oo, maaaring ngayon. Maaaring ngayon dumating si Jesus. Kung ikaw ay mananampalataya ni Jesus, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, o anong sarap o anong saya, tayo ay pipiling kasama niya. Ngunit kung ikaw ngayon ay wala pa kay Kristo, matakot ka, iiwan ka, at haharapin mo ang matinding kahirapan na sinabi ng salita ng Panginoon. At naghihintay ang walang hanggang parusa
sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat, O Diyos, sa paalala ng iyong salita. Marami sa amin ang sabik. Sabik sa pagdating ng bakuna. Sabik na makabalik sa dating gawi. O Panginoon, patawarin mo kami sa maraming panahon na ang kababayaan namin na walang kasabikan at hindi naghihintay ng iyong muling pagbabalik. Lagay mo nawa sa aming puso, O Diyos. Paalala mong mainam, paalala mong lagi na sa oras at sa araw-araw na kami ay nagigising, maaaring ngayong araw na ito, dumating ang aming Panginoong Hesukristo. At sa Kanyang pagdating nawa, masumpungan kami, nagtatapat at umaasa sa Kanya. Masumpungan kami na may katwiran, hindi aming sariling katwiran, kundi katwiran na nagaling kay Kristo. Masumpungan kami na lalong nagsusumipag sa gawain ng kabanalan. Masumpungan kami na nandoon ang pagpipigil sa sarili, na binibigay ang aming sarili sa paggawa ng mabuti. Nandoon at masumpungan kami na masipag sa pananalangin. Masumpungan kami na hindi nagpapabaya sa pagtitipon namin bilang mga mananampalataya. Panginoon, salamat po sa paalala ng iyong salita. Ano man ang nangyayari sa aming paligid, ano man ang nangyayari sa aming buhay, tulungan mo kaming tumingin sa taas nang may paghihintay sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. O aming Panginoong Hesukristo, ikaw na nagsabing na ikaw ay muling babalik. Please, Panginoon, dumating kang mabilis. Hinihintay namin. Gusto namin. Inaasam namin ang muli mong pagdating. Salamat po. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay umawit ng ating closing song. Living for Jesus, my
Amen. Mga kapatid, silang paalala lamang po, mamaya hong gabi muli alas 6, we have a service. Welcome pa rin ho ang mga kapatiran, pwede pumunta rito sa church. At kung di man kaya, ay atin ho kayong inaanyayahan na tumutok sa ating live stream. Pero kung kaya natin, please be here. Ingat po tayong lahat. God bless po. At patuloy ho tayo mapagamit para sa kalulhatian ng Diyos. Sa mga kapatid nating matagal din nakita, nice to see you po. At laking blessing po. God bless po. Ingat po tayo lahat.